Ang kaya mong tanggalin sa hindi makakapagmaneho ng ganitong kotse sa buong buhay mo. Sa showroom ng mamahaling sasakyan, ang mga salesman ay nakasuot ng formal na damit. May mga niting mapanlait at hungkag na kaluluwa. Pinagtawanan nila ang binatang suot ay kupas at sirang uniforme Mark. Isa siyang ulila, binubuhay ang inang may sakit sa pamamagitan ng sahod bilang tagalinis. Araw-araw, gamit ang lumang bisikleta niya papunta sa trabaho, nag-iipon ng bawat sentimo. Ang pinakamalaking pangarap niya ay hindi mansion o kasikatan, kundi ang makitang isang araw, makaupo ang kanyang ina sa isang komportableng sasakyan na hindi na kailangang pumila sa mahahabang linya ng bus at hindi na rin magtitiis ng sakit sa likod mula sa matagal na pagtayo. Minsan, tumitigil siya at pinagmamasdan mula sa malayo ang mga mamahaling sasakyan, nagtatanong sa mga mekaniko tungkol sa presyo at nagsusulat ng tala. Ngunit tuwing lalapit siya sa showroom, maririnig niya ang malupit na panlalait. Uy, mahirap. Nandito ka ba para dilaan ng salamin? O baka gusto mong gawing manibelang basurahan? Isang araw, isang matandang lalaki ang pumasok sa showroom. Payak ang kasuotan at puno ng alikabok ang sapatos. Nagtanong siya tungkol sa pinakamahal na sasakyan, ngunit siya ay minaliit lamang ng mga salesman, pinagtawanan at tiningnan ng malamig, tulad ng dati. Kinabukasan, pumalik ang matanda at muli walang pumansin sa kanya. Maliban kay Mark na hawak pa rin ang mop at hindi napigil ang lumapit at sabihing, Pwede ko po siyang tulungan niya. Isa lamang po akong tagalinis, ngunit mahilig ako sa mga sasakyan. Baka po pwede kong ipakilala ang ilan sa kanya. Napangisi ang manager at pumayag. Nagsalita Mark na parang may inihahandog na kayamanan, ipinaliwanag ang bawat detalye. Pagganap, ginhawa, mga tampok, ang kanyang tinig ay puno ng sigasig at katapatan. Tahimik na nakinig ang matanda at pagkatapos ay nagtanong, Kung matakapili kang kotse, alin ang pipiliin mo? Itinuro ni Mark ang isang maluwag at komportableng modelo, bahagyang namumula ang mga mata. Ito po, gusto kong makaupo rito ang nanay ko. Sobra na po ang paghihirap niya. Tiningnan siya ng matanda, tumahimik sandali, at pagkatapos ay lumingon sa manager at sinabi, Ang binatang ito, ibenta mo sa akin ang sasakang ito at bibili rin ako ng isa pa para sa kanya bilang regalo. Tahimik ang buong silid. Ang matanda pala ay si Antonio, isa sa pinakamakapangyarihan at iginagalang na negosyante sa lugar. Bago siya umalis,